Hello Kathden fans! So nakakaiyak at nakaka-touch ito mga kasombreros at may pakwela rin no, ang vlog natin na ito mga kasombreros. Unang-una na nga sa sobrang busy ng inyong Kathden, si Ma'am Catherine ay may panibago naman siyang endorsement no. Ito po ay Instagram story ni Sir John Valle na parang may sinusulat si Ma'am Catherine sa isang parang part ng kanyang The Artist, part ng kanyang endorsement video ito mga kasombreros. Tapos ang sinulat dito ay meow meow, kuting kuting mga kasombreros. So KC ang kanyang nakalagay dito, ukit mga kasombreros no? And then ito nagkakantahan no, si Ma'am Catherine at saka si Sir FMG, tapos si Sir Alden din mamaya. So dito sa endorsement muna mga kasombreros yung bench no, meron ding bagong nilabas, hindi ito muna. So Instagram story ito ni Sir Alden kanina. So a gentle way to cleanse, so coming soon. Alam niyo nakaka-touch dito mga kasombreros, maliban dito sa mamaya yung mga tao binabash yung Kathden no, parang kaliwat kanan yung bakit hindi nagsasama, hindi na si Ma'am Catherine at si Sir Alden. So pero sila busy sila mga kasombreros. Ito yung sasabi ni Ma'am Catherine na kahit na i-bash siya, ang gagawin niya lang ay silent revenge mga kasombreros no. Sige, pwedeng i-bash, pwedeng kasi may nakita na ako na sasabi na parang hindi na pinapahalagahan ni Ma'am Catherine yung mga awards no, kasi dati parang talang pumupunta siya sa mga awards na ganito ganyan. So parang kasi binibigyan siya ng halaga ng mga award giving bodies like yung Guillermo Mendoza nga kagabi. So tapos pinagtatanggol siya ng mga ng kahit ako nagsasabi na hindi ako nagko-comment, pero sa isip-isip ko na talagang busy lang talaga sa mga nagkataon talaga yung TCL. May mga kontrata kasi yan sila mga customers, and sometimes no, kahit nga si Sir Alden talagang yung katawan niya ay bumibigay na, talagang nagkakasakit na siya mga kasombreros, and siguro it's time na rin na para magpahinga siya. Pero itong nagpo-post pa rin siya ng kanya kasi ang dami ng commitments mga kasombreros kapag kontrata ang usapan. May mga nakaschedule kasi yan sila, may mga tarang yung may mga sa teacher pa, meron silang mga lesson plan na sinusunod mga kasombreros. So may mga itong Guillermo Mendoza, parang na din siya no, parang abrupt lang siya mga kasombreros, all of a sudden ay dumating no. So hindi naman nila expect ito si Ma'am Catherine, lalo na si Ma'am Catherine, so sobrang busy no, ganun talaga nagkasapawan lang talaga ng schedule. So and grabe yung kahit na binabash sila ay talagang punong-puno ng blessings at saka endorsements kaliwat kanan ang Kathden mga kasombreros. So ang bench ay naglabas din po no, may aabangan tayo kay Sir Alden parang sa Oxycure yata ito kung hindi ako nagkakamali. And then itong bench ay naglabas ulit ng kanilang picture para kay Sir Alden mga kasombreros na sobrang igop no. Sobrang pogi ni Sir Alden dito. Pero alam ko ito pre-shoot or parang pre-taken na mga picture mga kasombreros dati pa. Tapos ngayon lang nila nilalabas mga kasombreros. And sabi ng bench lifestyle clothing dito ay Alden serving crisp charm and clean cuts that speak volumes. Go for that cool, calm, collected energy with this polished fit that keeps it classy and comfy. Snag his style and upgrade your wardrobe game. So siya mga kasombreros no, polo, jacket and pants. So medyo pricey lang siya, pero may mga tao namang kayang afford mga kasos. And then ito, nakaka-touch ito mga kasombreros, sobrang nakakataba ng puso and nakaka-overwhelm. Yung isang graduate or scholar nila no, si Maria Elena Miguel mga kasombreros ay graduate na no, ng Bachelor of Science in Hospital Management mga kasombreros, or Hospitality Management. So congratulations, graduate siya sa University of Perpetual Help System sa Laguna no, AR Foundation product mga kasombreros. Grabe no, isang fulfillment. Hindi lang siya hindi lang basta-basta na graduate ka, pero may purpose at historical talaga siya kasi isang Alden Richards no, isang AR Foundation, isang Mama Ten, isang Daddy Bay yung talagang nagsusupport at saka naging part ng kanilang success mga kasombreros, and lifetime nilang dadalhin iyon. And then ito, na sobrang kulit nga nito mga kasombreros yung si Pops Alden
ay ang Hakot Awards no kagabi sa Guillermo Mendoza. So apart from Hello Love Again, tapos naging box office king and queen, ay naging clear and glowing skin of the night si Pops Alden, mga kasembreros. Iniisip ko dito parang iba kasi yung skin ni Sir Alden, no, maputi siya. Si Sir Donnie Pangilinan okay rin naman, kasi makinis naman talaga mga artista, mga kasembreros, kasi puhunan nila yung kanilang mukha no. Pero yun nga no, talagang si Pops Alden ay talagang biniyaan ng daming awards kagabi. So ang kulit kasi bago niya pa, parang nasa parang sa school ka, graduation ceremony sa school, tapos hindi best in math, best in English, so pagbaba mo ay tinawag ka ulit kasi nga may another award ka naman. So parang gano'n ang kulit lang nangyari dito, mga kasembreros, kagabi kay Sir Alden din. And then ito si Ma'am Catherine ay kumanta sila ng Bakit Ngayon Ka Lang Dumating sa Buhay. So parang ino-offer niya kay Sir Alden kasi nga mas nauna si So ito yung parang after nila ng PG tier nito, mga kasembreros, no. Na kung saan ay parang birthday celebration ni Sir FMG ito, if I'm not mistaken. Pero correct me if I'm wrong, kasi doon din nag-celebrate si Sir FMG ng kanyang birthday sa Pilipinas Got Talent na cast or na family, mga kasembreros. So but correct me if I'm wrong po. And then ito So ito muna. So ang kulit pala, no, kasi ngayon ko lang nalaman na si Lorraine si Bianca, mga kasembreros, Bianca de Vera ay close pala sila, no, ni Ma'am Catherine Bernardo. Sa mga hindi po nakakalam, si Bianca de Vera ay part ng Pinoy Big Brother ngayong season, mga kasembreros. Kaso parang na-out na yata sila kasama si Dustin Yu. So pero yun po, no, sila, yung kulot-kulot pa si Ma'am Catherine dito. So sobrang liit lang pala ni Ma'am Bianca, no, Ma'am Bianca de Vera. Tapos si Ma'am Catherine yung kanyang kasama dito, ang kulit-kulit nila. Parang free time nila, sumasayaw sila, mga kasembreros. Tapos yun nga, parang marimar yung buhok ni Ma'am Catherine dito kasi kulot-kulot, mga kasembreros, no. Sobrang cute lang. And then ito, kaliwat kanan talaga. Yung The Hungry Pita ay naglabas din ng kanilang parang urgent hiring sila, mga kasembreros, Business Development Associate ang kanilang hinahanap. So send your resume to EUDOAH@gmail.com. So medyo mahirap siya kasi puro vowels yung nagkakasunod. So kung gusto niyo po, mga kasembreros, or may kakilala kayo, ay pwede kayo mag-send ng inyong resume dyan, mga kasembreros. And then ito, siguro last item natin ito, mga kasembreros. Hindi, ito. Sige, share ko na lang dito, mga kasembreros, kasi nakita ko, sobrang kulit na at cute ni Ma'am Catherine dito. Yung time pa ito na princess, sobrang ganda talaga niya dito. Parang princess na princess talaga ang dating ni Ma'am Catherine Bernardo dito, mga kasembreros. Nasa teens pa yata siya nito, nasa 16 or 17 or 15, mga kasembreros. So bata pa siya dito. Parang kasama niya si Sir Enrique Hill, mga kasembreros. Sobrang ganda niya, no. Nito, maraming awards nitong Princess and I dati na teleserye sa ABS-CBN, mga kasembreros. And then dami kasing items, pero ito, no, next item natin, pangalawa sa last item, si Ma'am Mariza, no. Sobrang supportive ni Sir Alden kay Ma'am Riza Fulkerson kasi nga nagbakasyon siya, no, sa Japan. Parang kahapon o nakarang araw pa yata ito, pero ngayon ko lang na-post na kasi sobrang dami nga, no. Nagpapasalamat tayo kasi maraming items. So sabi nang nag-post dito, sana all may kuya na katulad ni Sir Alden Richards, kasi pinagpahinga at pinagbakasyon ng kanyang kapatid na si Riza. Kasi busy rin sila, mga kasembreros, si Riza Fulkerson, kasi nagmamanage din siya ng isa sa mga conchas nila na restaurant, mga kasembreros, sa Tagaytay, kung kaya pinagpahinga niya muna. Nag-day off si Ma'am Riza Fulkerson, mga kasembreros. And then last item natin ito, so doon sa may finals ng PGT, may isang fan, no, na nag-upload Catherine equals Daniel. So parang ka-look-alike or parang ginagaya lang yata nito ni Sir Daniel Padilla, mga kasembreros, yung nagpa-picture sa kanya during sa PGT Grand Finals nga. So ang dami nakapila na gusto magpa-picture talaga, mga kasembreros, at mag-video kasama si Box Office Queen, mga kasembreros. Pero nga, talagang pila-pila sila, mga kasembreros.
Alright, so yun lang po sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pahingan po natin ng Word of God. And maraming salamat, Solid Kathleenatics. Ngayon po ay Sunday, June 29, 2025. Sana po ay pahingan po natin ng Word of God. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title po, Holy Truth. John 17:17, Jesus Christ speaking ha. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Grabe mga kasambreros. Sa panalangin na ito ni Jesus Christ, he was acting like high priestly prayer mga kasambreros. Of course, no, he is God. No, Jesus prays to his Father. Okay, he was talking or speaking to God the Father mga kasambreros, na sinasabi nga niya na sanctify them by the truth. Ang salita niya ay katotohanan mga kasambreros. So ang verse na ito ay nagko-communicate sa dalawang napakahalagang facts or truths mga kasambreros. Una, kaya ang salita ng Panginoon ay katotohanan. God's word equals truth. Ganon mga kasambreros. Wala nang kailang universal formula. That's divine, supernatural, at saka godly formula that nobody should and nobody can rebut mga kasambreros or refute. And it's by the truth that God sanctifies us or sets us apart for holy service to Himself. So dalawa, no? Una, God's word is truth. Tapos ang salita ng Diyos ang naglilinis sa atin mga kasambreros. So sa parehong panalangin actually, no, Jesus prays for His disciple and all who will believe in Him through the Gospel of John still, no? John 17 verse 20. Na kung ang mamanampalataya ay tanggapin, no, ang salita ng Panginoon mga kasambreros. That's John 17:6. Tapos ang salita ng Diyos, okay, God's word mga kasambreros ay tanggapin po natin sa ating mabuhay. Isa pamuhay mga kasambreros. So faith with action or with works mga kasambreros. John 17:8 naman po yan. So ang Diyos kasi katotohanan yan mga kasambreros. So everything that proceeds from the mouth of God is true. Every single thing that He does is true. Every single arm, every single being na meron siya, nature mga kasambreros na meron siya ay katotohanan. Okay? And this truth brings salvation to all who accept it. So that's Titus 2:11 mga kasambreros. So mukha pa parang isang matabang puno, no, matabang prutas mga kasambreros. Let's say nakatanim siya sa isang matabang lupa, no. So ang bunga niyan ay maganda mga kasambreros. Ang tao kapag mabuti, kapag makadiyos, ang lalabas diyan sa kanya mga bibig mga kasambreros ay makadiyos at saka nakakapagpalakas, nakaka-encourage, hindi nakakadismaya, hindi nakaka-discourage or nakaka-disappoint mga kasambreros. Sometimes, no, may mga times lang talaga na kailangan i-disappoint natin ating sarili, hindi natin gagawin ito to please God. Kasi hindi lahat ng ginagawa ng tao ay nakaka-please or nakakalugod sa harapan ng Panginoon mga kasambreros. Further, God's written and living word will sustain believers as they are in the world. So that's 17 or John 17:14 mga kasambreros. So dito po sa kanyang verse, no, sa 17 nga ay kino-confirm ni Jesus Christ na nagdala siya ng mensahe ng kaligtasan mga kasambreros sa mundo. So sabi nga niya dito, no, sa 17 sa verse 3 mga kasambreros, now this is the eternal life, that they know you, si God the Father, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So that's John 17:3. So ang mission ni Jesus Christ dito of bringing the truth has been accomplished mga kasambreros. And He turns the focus of His prayer to God working through the disciples and other believers. Kasi hindi nag-iisa si Jesus Christ. He was with the Father and the Father was with Jesus Christ. So kung kaya hindi nila pwedeng sabihin na nag-iisa siya, and even He Himself mga kasambreros, no, in physical, in flesh mga kasambreros, at that time He was a mortal being, 100% man, but still He was a 100% God mga kasambreros. Although His word was rejected, it doesn't mean that it's not true, kasi nireject ng tao. Ang katotohanan, ang Diyos ay Diyos kahit walang tao. Ang tao ay walang silbi, walang purpose, walang meaning.
patay mga kasambreros kung wala ang Diyos. Kasi si Jesus Christ ang nag-uphold ng universe. Kung nagiging intact, nagiging compact, nagiging align mga kasambreros ang mga planeta, ang universe, ang galaxies, ang stars, ang constellations, ang moon, ang sun mga kasambreros. And maging ang mundong tinatapakan natin, ang lupang tinatapakan natin, ay nandito ito at hindi nagko-collapse, hindi nagbabanggaan mga kasos because of the power of Jesus Christ. So yes, ang science sinasabi yung details na may orbits, may axis na inikutan ng ating mundong ito, and yes, tama po yun. So science tells us the details, the specifications mga kasambreros na ang planeta natin ay may mga orbits sila, yes, but Jesus Christ has the power, has the control over them mga kasambreros, or over the every single thing or object in the universe. He confirms that believers will be rejected by the world for believing your word is truth, but believers are also assured by joy, God's protection from the evil one, and sanctification by God's word. Grabe no, may evil, may kasamaan talaga sa mundong ito mga kasambreros, given na yun. But Jesus Christ will never leave us alone. The Old and New Testaments both affirm that the words recorded in the Bible are God's words and that they are true. So kaya holy, kung kaya yung title natin ay Holy Truth mga kasambreros, banal na siya at saka katotohanan, kasi nga ang Diyos natin ay hindi pwede magsinungaling. Parang yung isang bata na sige, pag sinungaling ka mamaya, sige, parang hindi sila pwede magsinungaling mga kasambreros. So mas lalo na ang Panginoon natin na kung mapadaluyan, siya yung source, siya yung spring, siya yung eternal na tuburan mga kasambreros at pinanggagalingan ng katotohanan. Kasi ang tao kapag wala ng katotohanan, ibig sabihin wala na ang Diyos sa buhay mga kasambreros. As for God, His way is perfect, no? Yun yung sasabi sa Psalms mga kasambreros, the Lord's word is flawless. So that's Psalm 18:30. So dahil si Lord po ay eternal at saka hindi siya nagbabago, ang word din po niya ay hindi nagbabago. Okay? Kung magbago, maggunaw man ang mundong ito, ang kanyang salita po ay hindi magbabago at hindi magugunaw, hindi matitinag, hindi mabubuwag, hindi mamamatay. Heaven and earth will pass away, but the words of Jesus Christ, the words of God will never, ever, ever pass away mga kasambreros. Matthew 24:35 and Isaiah 40 verse 8 yan mga kasambreros.